Kabanata 1451, patungo sa sekta ng Tianyin. Tinubukan ulit ng Deputy Sect Master na sumigaw, ngunit hindi pa rin tumugon ang Sect Master. Tahimik lang siyang nakaupo. Nang makita ang sitwasyong ito, ang Deputy Sect Master ay hindi nagpatuloy sa pagtatanong. Siya ang nagkusa at pansamantalang pumalit sa sekta. Tuldok tuldok tuldok. Sa sumunod na yugto ng panahon, tila pinag-uusapan ng buong South Province ang bagay na ito. Masasabing nawala ng mukha ang dakilang elder. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa namumunong posisyon ng Heavenly Cloud Sect sa South Province. Tila walang gustong sumalungat sa sekta ng Heavenly Cloud. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, mahigit kalahating buwan na ang lumipas. Sa panahong ito, nakaupo si Qin Yu na naka-cross-leg dito. Walang bakas ng paggising niya. Lumipas ang isa pang kalahating buwan. Si Qin Yu, na nasa closed-door cultivation, sa wakas ay bahagyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang tuyong espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay nakabawi na ng higit sa kalahati. Gayunpaman, medyo malayo pa siya sa pag-abot sa tuktok. Walang ibang dahilan kundi ang espesyal na pangangatawan ni Qin Yu, na naging dahilan upang kailanganin niya ang higit at higit pang espiritual na kapangyarihan. Ibinaba ni Qin Yu ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang katawan, na nagniningning ng gininto ang liwanag. Bagamat hindi pa siya nakaka-recover sa peak, sapat na iyon. Higit pa rito, ang espiritual na kapangyarihan sa Mount Huaning ay dumanas ng isang tiyak na pagkawala sa panahong ito ng paglilinang, at ang pagpapabuti na dulot ng espiritual na kapangyarihan kay Qin Yu ay hindi na ganoon kaganda. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Nanginig ang kanyang katawan at bumaril siya patungo sa isang tirahan sa Mount Huaning. Sa sandaling ito, si Juwo ay nakaupo sa isang silid at umiinom kasama ang dalawang magkakapatid na Wen. Ang tatlo sa kanila ay naglalaro ng kanilang mga kamao, at sila ay medyo kalmado. Nang makita si Qin Yu na pumasok, natarante si Wenda, Qin Yu, bilasan mo at lumapit ka. Sabay tayong uminom. Hindi pinansin ni Qin Yu si Wenda. Tumingin siya kay Juwo at sinabing, nasaan si Zuo Jing? Bumalik ba siya? Napabuntong hininga si Juwo at sinabing, umalis siya hindi nagtagal pagkatapos mong mag-isa. Tumango si Qin Yu at sinabing, plano kong bumaba ng bundok. Bumaba ka sa bundok. Sumimangot si Juwo. Bakit ka ba nagmamadali? Dapat magbayad ang unang elder. Kailangan ko siyang patayin, malamig na sabi ni Qin Yu. Tiningnan ni Juwo ang umaalingaw-ngaw na aura ni Qin Yu at sinabing, bakit? Naka-recover ka na ba? 70%, sabi ni Qin Yu. Ngunit ang 70% ay sapat na. Sinabi pa rin ni Juwo na may bahagyang pag-aalala, siguradong hindi magandang pagpipilian para sa iyo na pumunta sa sekta ng Heavenly Cloud. Napakalakas ng pundasyon ng Heavenly Cloud Sect. Ang Divine Lamp na nagpapasuko ng demonyo ay isang hindi gaanong mahalagang magic artifact. Gumisi si Qin Yu at sinabing, mayroon siyang kayamanan, at ganoon din ako. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Nang makitang mapilit si Qin Yu, hindi na nagsalita pa si Juwo. Oh, tama, may iniwan si Zuo Jing para sa iyo. Tila biglang tumunog si Juwo. Naghagis siya ng Spatial God Tool kay Qin Yu at sinabing, ito ay isang bagay na walang may-ari. Partikular na sinabi sa akin ni Zuo Jing na ibigay ito sa iyo. Kinuha ni Qin Yu ang space artifact. Nagpadala siya ng isang maliit na kamalayan ng kaluluwa dito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bakas ng pagkagulat. Hindi lang iniwan ni Zuo Jing ang Divine Eagle kay Qin Yu. Marami ring mga panggamot na materyales sa artifact na ito sa espasyo. Phew! May utang na naman ako sa kanya. Hindi napigilan ni Qin Yu na mapabuntong hininga. Kinawian ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing, sige, kung gusto mong umalis, umalis ka na. Wala akong masyadong oras para samahan ka. With that, tumalikod siya at nagpatuloy sa pag-inom. Pinigyan ni Wenda at Wen'er si Qin Yu ng ilang payo bago bumalik sa mesa ng alak. Kinuha ni Qin Yu ang Divine Eagle mula sa Spatial Artifact. Pagkatapos, sumakay siya sa Divine Eagle at pinunit ang 10,000 Lehigh Sky, nagmamadali patungo sa Heavenly Cloud Sect.
Ang bundok ng Huaning hanggang sa sektang Heavenly Cloud ay nagkataong dumaan sa Gu City. Pagdating niya sa Gu City, naisip ni Chinyu si Ate Lin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Chinyu na bisitahin siya. Kaya, ang malaking banal na lawin ay nag-flash ng malalaking braso nito at dahan-daang huminto sa pasukan ng auction. Si Chinyu ay tumalon pababa mula sa Divine Hawk at pagkatapos ay strode patungo sa auction. Sa oras na ito, katatapos lang ng auction. Sa napakalaking bukas na espasyo sa pasukan ng auction, iginuhit ang mga espada at iginuhit ang mga busog. Mga bakas ng pagpatay na layunin ang bomb alot sa higit sa kalahati ng auction, handang lumaban anumang oras. Nang makita nila si Chinyu, hindi nila maiwasang tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin sa direksyon ni Chinyu. Hindi ba ito si Chinyu? Bakit siya nandito? Sino si Chinyu? Hindi mo ba alam? Siya ang binata na humahamon sa Heavenly Cloud Sect. Nag-uusap ang lahat, ngunit hindi sila pinansin ni Chinyu. Dumaan siya sa karamihan at naglakad patungo sa auction. Pagkapasok niya sa pinto ay hinarang siya ng dalawang tao. Magalang na sinabi ng dalawang tao, Mr. Chin, maliit lang ang auction house namin. Hindi talaga kayang tumanggap ng Buddha na tulad mo. Dapat pumunta ka sa ibang lugar. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Alam niyang natatakot ang auction house na masaktan ang sekta ng Heavenly Cloud, kaya hindi niya sila masyadong ginulo. Pakiusap, tulungan mo akong mahanap si Ate Lin. Hihintayin ko siya sa labas, sabi ni Chinyu. Nagkatinginan silang dalawa at umiling. Mula nang bumalik si Ate Lin mula sa sekta ng Heavenly Cloud, pinalayas siya sa auction. Matagal na siyang hindi nakapunta rito. Ang pagsimangot ni Chinyu ay lalong lumalim. Heavenly Cloud Sect. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi alam, si Chinyu ay nagdala ng problema sa hindi mabilang na mga tao. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan nakatira si Ate Lin? Tanong ni Chinyu. Ang dalawang taong ito ay hindi nagtago, agad na sinabi kay Chinyu ang tirahan ng kapatid na si Lin. Kabanata 1452, ang mahiwagang Sect Master. Ang tirahan ni Sister Lin ay sa Gu City. Sa opinyon ni Chinyu, nakaipon siya ng maraming koneksyon sa panahon ng auction sa mga nakaraang taon. Kahit na umalis siya sa auction, dapat ay maganda ang buhay niya. Gayunpaman, nang dumating si Chinyu sa bahay ni Sister Lin, napagtanto niya na iba ito sa naisip niya. Wasak ang bahay ni Ate Lin. Nang dumating si Chinyu, may 3 hanggang 5 bastos na nag-aaway dahil sa kayamanan. Si Ate Lin naman ay bahagyang nakapikit. Wala siyang reaksyon, parang nasanay na siya. Nang makita ang eksenang ito, agad na nagalit si Chinyu. Kinawayan niya ang kamay at diretsyong pinugutan ng ulo ang mga bastos na ito. Pagkatapos, ang palad ni Chinyu ay lumiwanag ng espiritual na apoy, agad na sinusunog ang kanilang mga katawan ng malinis. Sa pagtingin kay Ate Lin na nasa harapan niya, bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Chinyu. Chinyu, bakit ka nandito? Tumayo si Sister Lin at nagtanong. Hindi sumagot si Chinyu sa kanyang tanong. Tumingin siya sa paligid at kumunat ang noo, Ate Lin, anong nangyayari? Bahagyang bumantong hininga si Sister Lin at sinabing, kumalat na ang balita na nasaktan ko ang makalangit na sekta ng ulap. Walang sino mang nang-ahas na makipag-ugnayan sa akin. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng mga taong dumating upang magnakaw ng mga bagay? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Sabi ni Sister Lin na may mapait na ngiti, sino ba ang hindi gustong aapakan ka kapag down and out ka? Pagkatapos noon ay parang ayaw na ni Ate Lin na ituloy ang topic na ito. Bumangon siya at nakahanap ng malinis na lugar na nahihirapan, sinenyasan si Chinyu na maupo. Nakaupo sa tabi ni Ate Lin, sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, dahil lang sa isang beses kang kinuha ng Heavenly Cloud Sect, kailangan ba nilang pretuhin ka ng ganito? Nakangiting sabi ni Sister Lin, walang anuman ito. Sa South Province, hanggat sinasaktan mo ang sekta ng Tianian, madaling makaakit ng sama ng loob ng iba. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay nang-aagaw lang ng ilang bagay. Huwag na nating pag-usapan ito. Chinyu, bakit bigla kang pumunta sa Gu City?
Hindi ka ba natatakot na maiwan dito? Iniba ni Sister Lin ang topic. Malamig na bumantong hininga si Chinyu at sinabing, malamang na hindi ako mapipigilan ng isang Gu City. Sa kasalukuyang estado ni Chinyu, pinaplano na niyang pumunta sa Heavenly Cloud Sect, kaya paano siya matatakot sa isang Gu City? Nagkataon na napadaan ako sa lugar na ito, kaya naisipan kong pumunta para makita ka, sabi ni Chinyu. Pinalaki ni Sister Lin si Chinyu at may pag-aalinlangan na sinabi, nabawi mo na ang iyong espiritual na kapangyarihan. Sumang-ayon si Chinyu, oo, kanina lang. Nascent Soul Stage. Nakakagulat talaga, nakangiting sabi ni Ate Lin. Pagkatapos, patuloy na nagtanong si Ate Lin, ano ang susunod mong plano? Nagdilim ang mukha ni Chinyu at sinabing, gusto kong pumunta sa sekta ng Tianian. Kailangan ko munang patayin ang unang elder. Gusto mong pumunta sa Tianian sect? Nagbago ang mukha ni Sister Lin. Baliw ka ba? Hinahanap ka ng sekta ng Tianian. Paano mo may hahatid ang iyong sarili sa kanila? Ngumiti si Chinyu at sinabi, may tiwala ako. Wala akong pakialam sa unang elder. Paano ang sect leader ng Heavenly Cloud Sect? Tanong ni Sister Lin na may pagtatampo na mukha. Ang sect leader ng Heavenly Cloud Sect ay nasa closed-door cultivation, hindi patay. Paano kung kumilos siya? Agad na natahimik si Chinyu. Ito ang katotohanan. Ang kasalukuyang Chinyu ay talagang hindi katugma para sa pinuno ng sekta ng Heavenly Cloud Sect. Ang lakas ng leader ng sekta na iyon ay malamang na higit kay Juwo. Sister Lin, kilala mo ba ang pinuno ng sekta ng Heavenly Cloud? Tanong ni Chinyu. Umiling si Sister Lin at sinabing, hindi naman. Ilang alamat lang ang narinig ko tungkol sa kanya. Kakaiba daw ang ugali ng taong ito. Minsan marahas, minsan maamo. Noong pinalawak niya ang kanyang teritoryo, nakapatay siya ng hindi mabilang na tao. Gayunpaman, pagkatapos niyang itatag ang sekta ng Heavenly Cloud, hindi siya kumilos sa loob ng maraming taon. Nagbilang si Sister Lin gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, natatakot ako na hindi siya kumikilos ng higit sa 100 taon. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi maisip. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Ang alam lang niya ay napakalakas niyang kalaban. Kahit na ang mga talaan ng Sect Master sa library ay napakakaunti. Hindi ito naaayon sa sentido komon. Sa normal na mga pangyayari, katumbas siya ng pagsakop sa isang rehiyon sa timog. Bagaman hindi ito kasing husay ng sinaunang emperador, hindi ito gaanong naiiba. Hindi ba dapat mag-effort siya para magsulat tungkol sa sarili niya? Sa madaling salita, hindi magandang ideya na pumunta ka sa Heavenly Cloud Sect. Umiling si Sister Lin. Naalala rin ni Chinyu ang eksena ng gumawa ng hakbang ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Gayunpaman, kung sumuko siya ng ganoon lang, hindi mapipigilan ni Chinyu ang galit sa kanyang puso. Sister Lin? Kahit hindi ko siya mapatay, may paraan pa rin ako para makatakas, sabi ni Chinyu. Gamit ang formula ng karakter ng linya sa kamay, dapat siyang makatakas. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang si Ate Lin at sinabing, Chinyu, hindi mo dapat maliitin ang Heavenly Cloud Sect. Sa nakalipas na 100 taon, hindi mabilang na mga tao ang sumubok na paginahin ang posisyon ng sekta ng Heavenly Cloud, ngunit sa huli, lahat sila ay nabigo. Huminga ng malalim si Chinyu. Mayroong hindi mabilang na mga eksperto sa South Province, at ang mga nasa itaas ng Chinyu ay mas karaniwan. Ang alamat ng 3 baliw at 3 kakaibang kasanayan na alam niyang nasa ibabaw niya. Sister Lin, nakuha ko na. Tumayo si Chinyu at sinabi. Sister Lin, hayaan mo akong dalhin ka sa isang lugar. Inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa paligid. Nagkagulo ang paligid. Ang lugar na ito ay malinaw na hindi na angkop para sa pamumuhay. Sabi ni Sister Lin na may mapait na ngiti, saan mo ako dadalhin? Wala ka man lang fixed residence. Nakangiting sabi ni Chinyu, syempre kailangan kong maghanap ng magandang lugar para sa iyo. Sumama ka sa akin. Walang sinabi si Chinyu, kinuha ang kamay ni Ate Lin at naglakad palayo.
Kabanata 1453, Isang Suntok, Isang Suntok. Si Chinyu at kapatid na si Lin ay nakaupo sa likod ng malaking makajos na agila at lumipad ng mataas sa kalangitan. Ang kanilang destinasyon ay ang palasyo ng Gu City. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa palasyo, maraming subordinate ang nakapalibot sa Panginoon ng lungsod. Nasa Gu City si Chinyu ngayon. May gagawin ba tayo? Oo. Kung mahuli natin si Chinyu at ibabalik siya sa sekta ng makalangit na ulap, ito ay isang malaking merito. Naging malungkot ang ekspresyon ng Panginoon ng lungsod nang marinig niya iyon. Hindi pa nagtagal, tinalo ni Chinyu ang unang elder, at pagkatapos ay pinalo ni Juwo ang unang nakatatanda sa kalahati hanggang sa mamatay. Ang kasalukuyang Chinyu ay hindi na sikat na tao, ngunit isang mainit na patatas. Ang mga tao sa paligid ay nag-uusap, at ang mga salita ng Panginoon ng lungsod ay inis ang lahat. Sumimangot siya, sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Agad na tumahimik ang mga tao, at walang nagsalita. Inilibot ng Panginoon ng lungsod ang kanyang tingin sa karamihan at malamig na sinabi, mula ngayon, lahat ay magpapanggap na hindi nila nakita si Chinyu. Naiintindihan mo ba? Bakit ganon? Tanong ng isa. Ang Panginoon ng lungsod ay malamig na tumingin sa kanya at sinabi, sa tingin ko ay hindi ka angkop para sa iyong kasalukuyang posisyon. Ang iyong utak ay dapat na nagbabantay sa mga pintuan ng lungsod. Sa sandaling sinabi niya iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ilang sandali, walang nang ahas na magsalita pa. Gayunpaman, mayroong ilang mga problema na hindi maaaring takasan. Kahit hindi mo hanapin, darating pa rin siya. Habang sila ay nag-uusap, isang malaking banal na lawin ang direktang dumaan sa mga depensa ng Gu City Palace at direktang dumaong. Bago na bigla ang lahat, tumalon si Chinyu mula sa Divine Hawk kasama si Ate Lin. Ikaw, bakit mo ako dinala dito? Medyo takot na sabi ni Sister Lin. Napatingin si Chinyu sa paligid at sinabing, inimbestigahan ko na ang buong lungsod ng Go. Ito ang pinakamagandang lokasyon. Maganda ang tanawin at siksik ang espiritual na enerhiya. Ito ang tirahan ng City Lord, hindi maintindihan ni Ate Lin si Chinyu. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa panahong ito, kaya natural na hindi niya alam kung gaano kitikot ang City Lord kay Chinyu. Hinailan ni Chinyu si Ate Lin at strode papasok sa palasyo. Namumula ang mukha ng Panginoon sa lungsod. Tumingin siya kay Chinyu na naglalakad at gustong sampin sa kanyang puso. Bagamat natatakot siya kay Chinyu sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat ay kumakain siya ng pagkain ng makalangit na sekta ng ulap, kaya't maaari lamang siyang magkunwari ng galit at sabihin, Chinyu, anong ginagawa mo dito? Sumulyap sa kanya si Chinyu at sinabing, mas mabuting itigil mo na ang pagsigaw sa akin. Naaalala ko ng malinaw ang ginawa mo sa akin noon. Ang ekspresyon ng Panginoon ng lungsod ay lubhang nagbago. Hindi niya inaasahan na hindi siya bibigyan ni Chinyu ng kahit anong mukha. Chinyu, sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Nagalit ang Panginoon ng lungsod at galit na tumayo. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ka ba natatakot? Palihim na nagngangalit ang Panginoon ng lungsod. Nang ibukan niya ang kanyang bibig para magsalita, naputol siya ni Chinyu. Alam ko na ang pinakamalakas na bagay sa Gu City ay ang Mountain Protection Array ng lungsod na ito. Ngunit ayon sa alam ko, ang Mountain Protection Array na ito ay maaari lamang magdepensa laban sa mga panlabas na kalaban. Kapag nakapasok na ito sa Gu City, mawawala na ito ng bisa, tama. Panunuyan ni Chinyu. Pinandilatan ng City Lord si Chinyu at sinabing, sa palagay mo ba ito ang nag-iisang pagbuo ng proteksyon ng bundok sa Gu City? Masyado mo akong minamaliit. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang Panginoon ng lungsod at sinabing, ganun ba? Ano pa ang mayroon ka? Ipakita mo sa akin. Bilang Panginoon ng lungsod ng Gu City, natural na hindi siya susuko ng ganoon kadali. Dahil nililigawan mo si kamatayan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Sabi ng Panginoon ng lungsod ng Gu City na may madilim na mukha. Itinaas niya ang dalawang kamay at agad na nagbuga ng ilang sinag ng liwanag mula sa paligid ng palasyo. Ang mga hibla ng hangarin sa pagpatay ay sumugod sa kanya. Isa itong killing formation.
Ito ay personal na itinayo ng mga tao ng sektang Heavenly Cloud. Ang layunin nito ay protektahan ang Panginoon ng lungsod. Ang mga hibla ng liwanag ay hamabi sa isang malaking lambat sa kawalan. Pinawi ng lambat na ito ang langit at tinakpan ang araw. Ang kahangahangang paraan nito ay kahanga-hanga, na para bang ito ay isang malaking ulap. Chinyu, hindi pa huli ang lahat para mag-scrum ka ngayon. Malamig na sabi ng Panginoon ng lungsod. Gumisi si Chinyu at sinabing, hindi ba't lagi mo akong gustong hulihin? Bakit mo ako itinataboy ngayon? Nang makita ang eksenang ito, nagmamadaling sinabi ni Ate Lin, Chinyu, bilasan na natin at umalis. Hindi pinansin ni Chinyu si Ate Lin. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ang pamatay na pormasayo na ito. Gumisi siya at sinabing, anong kalokohang pormasayo ng pagpatay? Ang pormasayo ng pagpatay na ito ay nakaset up na parang isang tumpok ng tae. Hindi mo na kailangan pang hanapin ang ubod ng pormasayon. Mayabang. Mamatay. Hindi na ito napigilan ng Panginoon ng lungsod. Pagkatapos niyang sumigaw, ang hanay ng pagpatay sa langit ay agad na sumugod patungo kay Chinyu. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at lumabas ang ginintoang liwanag mula sa kanyang katawan. Ang kanyang kamao ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan. Ito ang ganap na simula ng banal na kamao. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang walang kapantay na kapangyarihan ng ganap na simula banal na kamao. Bumangon siya mula sa lupa na parang gintong meteorite na sumasalungat sa uso. Siya ay sumugod pasulong na may isang pagdurog na puwersa. Boom! Isang malakas na tunog ang sumabog sa palasyo. Ang kalangitan ay tila namumulaklak sa mga makikinang na paputok, na umaakit sa atensyon ng hindi mabilang na mga tao. At ang nakakatakot na kapangyarihang iyon ay mabilis na umaalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Wala pang kalahating segundo, direktang sumabog ang pamatay na pormasayon sa kalangitan. At sa kailaliman ng palasyo, isang malutong na tunog ng pagcrack ang kumalat. Ang tunog na ito ay tiyak na tunog ng pagkabasag ng mata ng formation. Bumagsak si Chinyu sa lupa, at unti-unting tumahimik ang paligid. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang Panginoon ng lungsod at sinabing, kung hindi dahil sa katotohanan na ang iyong palasyo ay kapaki-pakinabang pa rin, ang suntok na iyon ay ngayon pa lang ay naiupi ang lugar na ito. Kabanata 1454, mga tao sa hilagang lupain. Natahimik ang paligid. Si Chinyu ay umasa sa kanyang malakas na lakas upang aktwal na kontrolin ang pamatay na pormasayo na ito upang sumabog sa hangin. Kung hindi, ang buong palasyo ay nawasak. Ang mukha ng Panginoon ng lungsod ay napuno ng kadiliman, at ang kanyang puso ay nanginginig sa takot. Isang suntok lang ay nabasag ang nakapatay na pormasayo na ito. Ito ay sapat na upang patunayan na si Chinyu ay hindi isang tao na kaya niyang pukawin. Huminga ng malalim ang Panginoon ng lungsod. Sa pag-iling ng kanyang mga paa, dumating siya sa harap ni Chinyu. Kasunod nito, ang Panginoon ng lungsod ay nagtanong sa malalim na tinig, ano ba talaga ang gusto mo? Nagtaas ng kilay si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ng Panginoon ng lungsod, at sinabing, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang na manatili si Ate Lin sa iyo. Siyempre, hindi lang kailangan mong tiyakin ang kanyang kaligtasan, kailangan mo rin siyang paglingkuran ng mabuti. Ang Panginoon ng lungsod ay tumingin kay Ate Lin at hindi maiwasang gumaan ang pakiramdam. Sa isang palasyo, ito ay wala sa lahat. Walang problema, sabi ng Panginoon ng lungsod. Kung alam niyang napakaliit na bagay lang, hindi na sana siya makikigulo. Sister Lin, maaari kang manatili dito mula ngayon at ituring ang lugar na ito bilang iyong sariling tahanan. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya, sabi ni Chinyu. Si Sister Lin ay tila hindi natural, ngunit si Chinyu ang lumaban para dito, kaya hindi siya makatanggi, kaya tumango siya at sumang-ayon. Panginoon ng lungsod, kailangan kitang bigyan ng babala. Kung may mangyari kay Ate Lin, tiyak na masisiraan kita ng ulo, nakangising sabi ni Chinyu. Kumunat ang noo ng City Lord. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran upang mapanatili ang dignidad ng Panginoon ng lungsod. Ngunit ang mga salita mula sa kanyang bibig ay napakahina.
Matapos ayusin ang kapatid na si Lin Down, tumalikod si Chinyu at umalis. Ipinatawag niya ang Divine Eagle at sumugod sa direksyon ng Heavenly Cloud Sect. Naka-cross-legged si Chinyu sa Divine Eagle at sumugod patungo sa Heavenly Cloud Sect. Pagkatapos ng 2 araw na paglalakbay, si Chinyu, na naglilinang sa banal na agila, ay biglang nakaramdam ng papalapit na 2 alon ng layuning pagpatay. Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan. Nakita niya ang 2 taong nakasuot ng masikip na damit at nakatikip ang mga mukha. Nagmamadali silang pasulong. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi maiwasan ang kanyang mga mata na tumingin sa 2 taong ito. Mukhang napansin ng 2 taong ito ang tingin ni Chinyu. Sa susunod na segundo, direktang bumaril sila patungo kay Chinyu. Dama po ang katawan ng 2 taong ito sa likod ng makajos na agila. Pinalaki nila si Chinyu at malamig na sinabi, siya ay isa lamang na nagsisimulang soul stage cultivator. Siguro siya ay isang young master mula sa isang tiyak na pamilya, sabi ng isa pang tao. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumingin sa 2 hindi inanyayahang bisita. Medyo hindi siya nasisiyahan. Bata, pahiram sa amin ang iyong makajos na agila. Papunta na kami, sabi ng isa sa kanila kay Chinyu. Malamig na tumingin sa kanya si Chinyu at sinabing, ano ang kinalaman nito sa akin kung papunta ka man o hindi? Nagbago ang kanilang mga ekspresyon at malamig nilang sinabi, mukhang hindi malinaw ang ating mga salita. Well, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang iyong Divine Hawk ay sa amin. Bakit napakalaki ng mga mukha mo? Tumayo si Chinyu mula sa Divine Hawk. Nang makita ang maluwag at nasisiyahang ekspresyon ni Chinyu, ang 2 sa kanila ay hindi napigil ang huminga ng malamig at sinabing, bata, ano man ang background mo, hindi iyon sapat sa aming paningin. Maaaring mawala ka ngayon, o papatayin ka namin. Piliin mo para sa iyong sarili. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang 2 at sinabing, paano kung hindi ako pumili? Kung gayon ay nililigawan mo si kamatayan. Malakas na sumigaw ang isa sa kanila, ang kanyang kamay ay may hawak na ningning habang siya ay sumusugod patungo kay Chinyu. Klang! Ang kanyang kamao ay malakas na bumagsak sa dibdib ni Chinyu, na naglalabas ng nakakabinging tunog. Ang ningning sa kanyang kamay ay agad ding nagkalat. Sa kabilang banda, si Chinyu ay nakatayo doon na hindi gumagalaw, tulad ng isang bato. How is this possible? Naramdaman agad nilang 2 na may mali at tumalikod para tumakbo. Gusto mong umalis pagkatapos pumunta dito. Gumisi si Chinyu. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang gintong palad ang direktang humampa sa kanilang mga katawan. Sa isang sampal lang, halos madurage na ang katawan nilang 2, at umagos ang sariwang dugo. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang banal na agila ay sapat na malaki, sila ay nahulog na 10,000 metro sa kalangitan. Naglakad si Chinyu patungo sa kanilang 2. Malamig siyang tumingin sa kanilang 2 at sinabing, snatching my things. I think you two are tired of living. Nang malapit nang alisin ni Chinyu ang 2 taong ito, isa pang figure ang bumaril mula sa hindi kalayuan. Sa isang kisap mata, nakarating na siya sa harap ni Chinyu. Sa pagtingin sa taong nasa harap niya, bahagyang napakunot ang noo ni Chinyu at bahagyang nagulat na sinabi, Senior Xiaohai. Bakit ka nandito? Nagulat din si Xiaohai, Chinyu. Nagkita tayong muli. Pagkatapos, itinuro niya ang 2 lalaking nakasuot ng masikip na damit at sinabing, nandito ako para hanapin sila. Hindi ko inaasahan na mahuhulog sila sa iyong mga kamay. Maraming salamat. Napangiti si Chinyu at sinabing, hindi ko alam kung sino sila. Sila ang nagpumilit na agawin ang mga gamit ko. Tumawa ng malakas si Xiaohai at sinabing, nagkataon lang talaga. Lahat ay kalooban ng Diyos. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Xiaohai sa harap ng 2 lalaki. Itinaas niya ang kamay at binuhat ang 2 lalaki. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga kayo? Malamig na sabi ni Xiaohai. Ibinuka ng 2 taong ito ang kanilang mga bibig at sinabing may malamig na ngiti, Xiaohai, kapag umatake ang ating hilagang lupain, ang unang taong papatayin ay ikaw. Kabanata 1455, hinahamon ang sekta ng Tianien.
Ito na naman ang hilagang lupain. Kumunat ang noo ni Xiaohai. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na tayong sinalakay ng mga hilagang lupain. Galit na sabi ng masikip na damit. Gayunpaman, wala kang silbi na pigilan mo kami. Hindi magtatagal, magkakaugnay na tayo sa isa't isa. Sa oras na iyon, kahit gaano ka pa kakaya, makakalimutan mong pigilan kami. Malamig na tiningnan ni Xiaohai ang dalawa at sinabing, hindi ba kayo mamuhay ng sariling buhay? Bakit kailangan ninyong kainin ang Southern Region? Ha. Cut the crap. Ang ating hilagang lupain at ang timog na rehiyon ay hindi maaaring manirahan sa ilalim ng parehong kalangitan. Ang masikip na damit ay sumigaw ng baliw. Sa tingin mo ba ay kapaki-pakinabang para sa iyo na pigilan kami? Ang aming hilagang lupain ay nagsanib puwersa na sa kanlurang Tagaytay upang kabkuban ang katimugang rehiyon. Wala itong silbi kahit napigilan mo kami. Bakit hindi ka sumama sa amin? Sa iyong kakayahan, tiyak na mapapahalagahan ka sa aming hilagang lupain, at hahayaan ka pa naming maging numero unong tao sa ibaba ng mga lupaing hilagang Panginoon. Paano na? Malamig na tiningnan ni Xiaohai ang dalawa at sinabing, hanggat ako, si Xiaohai, ay nabubuhay pa, hindi tayo makakapagsimula ng digmaan. Pagkasabi nun ay winagiwi niya ang kamay at diretsyong dinurog ang dalawa. Matapos tanggalin silang dalawa, tumingin si Xiaohai kay Qin Yu at ikinulong ang kanyang mga kamay, sinabing, Qin Yu, maraming salamat. Sumimangot si Qin Yu at sinabing, Senior Xiaohai, bakit ang hilagang lupain ay laging may mga disenyo sa katimugang rehiyon? Napabuntong hininga si Xiaohai at sinabing, hindi ko rin alam. Nitong mga nakaraang taon, madalas kumilos ang mga hilagang lupain. Palagi akong naghihinala na may nakipag-alyansa sa kanila mula sa ating timog rehiyon, ngunit wala akong makitang ebidensya. May nakipag-alyansa sa hilagang lupain. Si Senior Xiaohai, sino ang pinaghihinalaan mo? Nagtatakang tanong ni Qin Yu. Umiling si Xiaohai at hindi na nagsalita pa. Senior Xiaohai, kung ang hilagang lupain at ang katimugang rehiyon ay talagang nagsimula ng digmaan, ano ang pagkakaiba nito sa iyo? Sa iyong mga kakayahan, maaari kang pumunta sa ibang mga rehiyon, kahit nasa gitnang rehiyon, sabi ni Qin Yu na nagtataka. Tinulyapan ni Xiaohai si Qin Yu at sinabing, ipinanganak ako sa katimugang rehiyon at lumaki sa katimugang rehiyon. Paano ko matitiis na makitang ang timog na rehiyon ay naging wasteland? Higit pa rito, ang hilagang rehiyon ay isang napakalamig na rehiyon. Ang kanilang mga kalikasan ay mabangis at walang pakialam sa sibilisasyon at moralidad. Sila ay lumalawak ng walang kaayusan sa labas ng mundo, nasusunog, pumapatay, at nanloob. Sa sandaling tumuntong sila sa katimugang rehiyon, tiyak na magdudulot ito ng madugong bagyo. Si Qin Yu ay orihinal na gustong sumagot, ngunit nagbago ang isip niya. Kung may gustong pumatay sa Earth sa malawakang sukat, hindi rin papayag si Qin Yu. Maaaring ito ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa kanyang bayan. Sa pag-iisip nito, tumango si Qin Yu kay Xiaohai at sinabing, Senior Xiaohai, naiintindihan ko. Saan ka pupunta? Iniba ni Xiaohai ang paksa. Nanlamig ang tingin ni Qin Yu habang malamig na sinabi niya, pupunta ako sa sekta ng Heavenly Cloud. Pinatay nila ang mga kaibigan ko. Dapat ko silang bayaran. Sa pagsasalita tungkol dito, nagbago ang isip ni Qin Yu at nagtanong, Senior Xiaohai, hindi ka makikialam sa bagay na ito, tama ba? Tumawa ng malakas si Xiaohai at sinabing, hindi pa ako nakialam sa kompetisyon sa pagitan ng mga sekta. Mabuti iyan, pagsang-ayon ni Qin Yu. Pagkatapos ng dalawang pagtatagpo, nagkaroon si Qin Yu ng pangkalahatang pag-unawa sa Xiaohai. Hindi siya kailanman makikialam sa anumang mga labanan sa katimugang rehiyon. Kapag may kinalaman ito sa ibang mga rehiyon, tiyak na hindi siya uupo. Matapos batiin ni Xiaohai si Qin Yu, mabilis siyang umalis sa lugar. Hindi gaanong naramdaman ni Qin Yu ang digmaan sa pagitan ng ilang kontinente. Sa bagay, matagal na siyang wala sa South Province, at hindi siya bagay dito. Lumipas ang isa pang araw. Sa wakas ay dumating si Qin Yu sa sekta ng Heavenly Cloud. Ang malaking Divine Hawk ay gumapang sa kalangitan sa itaas ng sekta ng Heavenly Cloud, na umaakit sa atensyon ng hindi mabilang na mga tao.
Sa oras na ito, ang unang elder ay nagising na, at higit sa kalahati ng kanyang mga pinsala ay gumaling. Gayunpaman, medyo malayo pa rin siya sa tuktok. Kaninong divine hawk iyon? How dare it pass over the sky above our heavenly cloud sect? Sino ang matapang na pagod na mabuhay? Itinaas din ng unang matanda ang kanyang ulo upang tingnan ang makajos na agila, at isang tao ang mabilis na lumitaw sa kanyang isipan. Si Zuo Jing iyon. Pwede bang? Qin Yu. Nagbago ang mukha ng unang elder, at mabilis niyang naisip si Qin Yu. Bago pa siya makabawi sa kanyang pagkabigla, isang malakas na sigaw ang nanggagaling sa labas. Unang elder, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Ang malakas na boses ay naglalaman ng malakas na espiritual na kapangyarihan, niyanig ang buong sekta ng makalangit na ulap at gumawa ng hagong. Ang mga tao sa paligid ng Heavenly Cloud Sect ay naakit din sa malakas na sigaw ni Qin Yu. Lalo na si Boss Zing ng isang Fenglo. Nang marinig niya ang boses ay dali-dali siyang tumakbo palabas. Qin Yu. Nang makita niya si Qin Yu sa pasukan ng Heavenly Cloud Sect, agad na nagbago ang ekspresyon ni Boss Zing. Bilis, isara ang pinto, isara ang pinto. Sabi ni Boss Zing sa sobrang takot. Ngunit sa sandaling iyon, isang figure ang nagmamadaling lumabas mula sa gusali ng anpeng na balisa. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Ding Yi. Ding Yi, bumalik ka kaagad. Nag-aalalang sigaw ni Boss Zing. Paano siya pakikinggan ni Ding Yi? Buong lakas siyang tumakbo patungo sa sekta ng Heavenly Cloud. Damn it! Isara mo ang pinto. Walang pakialam si Boss Zing. Natatakot siya na baka dumating si Qin Yu at makahanap ng problema sa kanya. Pagkasara ng pinto ay may mga taong nakatingin mula sa dilim. Malamig na tiningnan ni Qin Yu ang pintuan ng Heavenly Cloud Sect at galit na sumigaw, unang elder, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Ang malakas na boses ay nagpalipad sa mga fragment ng mga bisita ng Heavenly Cloud Sect kung saan-saan. Tila hindi na nila kinaya. Qin Yu. Sa sandaling ito, ang boses ni Ding Yi ay nagmula sa karamihan. Tumakbo siya patungo kay Qin Yu habang sinisigaw ang pangalan ni Qin Yu. Hindi maiwasan ni Qin Yu na tumingin kay Ding Yi, at bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Kasunod nito, itinaas niya ang kanyang palad, at isang malaking puwersa ang agad na hindi makagalaw kay Ding Yi. Kabanata 1456. Unang elder, lumabas ka. Kahit anong hirap ni Ding Yi, hindi siya makagalaw. Qin Yu. Sigaw ni Ding Yi sa direksyon ni Qin Yu. Hindi gumawa ng ingay si Qin Yu. Ikinawin niya lang ang kanyang kamay, at isang banayad na puwersa ang tumabi kay Ding Yi. Pagkatapos, hindi pinansin ni Qin Yu si Ding Yi. Malamig siyang tumingin sa makalangit na sektang ulap at sumigaw, unang elder, naparito ako upang hanapin ka. Bakit? Wala ka man lang bang lakas ng loob na harapin ako? Ang unang matanda ay natural na hindi makatiis na sinisigawan ng ganoon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tahimik na nagmura, ang munting bastard na ito. First elder, hindi mo ba ako hinahanap? Bakit? Ayaw mo bang maghayganti para kay Ling Yon? Galit na sigaw ni Qin Yu. Sa wakas, hindi na ito napigilan ng unang elder. Walang sabi-sabi, malapit na siyang lumabas para sa laban. Gayunpaman, pinigilan siya ng Deputy Sect Master at umiling. Unang elder, sa iyong kasalukuyang estado, tiyak na hindi ka katugma ni Qin Yu. Galit na sinabi ng unang elder, huwag mong sabihin sa akin na hayaan na lang natin siyang magkagulo sa pintuan. Kung gayon, saan pupunta ang mukha ng ating Heavenly Cloud Sect? Sinabi ng Deputy Sect Master na may mahinang ngiti, isa lang itong Qin Yu. Matagal ko na itong pinaghandaan. Ads by Pop Future. Pagkasabi noon ay yumanig ang kawalan sa harapan niya. Pagkatapos, lumabas ang isang matanda na nakasuot ng puting damit. Para siyang sage na may maamong ekspresyon. Gayunpaman, may bakas ng kasamaan na nakatago sa tila mabait niyang mukha. Dawis na may puting damit, ipauubaya ko sa iyo ang Qin Yu na iyan, sabi ng Deputy Sect Master. Bahagyang yumuko ang dawis na nakasuot ng puting damit at nagsabi, pakisiguro, Deputy Sect Master. Pagkasabi nito, papaalis na ang dawis na nakasuot ng puting damit. Sandali.
Ngunit sa sandaling ito, biglang tinawag ng unang elder ang dawis na nakasuot ng puting damit. Sa isang pag-iisip, isang chime bell ang lumitaw sa kanyang kamay. Nang makita ang chime bell na ito, hindi maiwasan ng Deputy Sect Master na mabigla. Ang chime bell na ito ay isang tunay na walang laman na nagbabalik na artifact. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Dapat mo siyang patayin, malamig na sabi ng unang elder. Ang mga mata ng dawis na nakasuot ng puting damit ay hindi maiwasang kumurap na may kakaibang liwanag, at ang kanyang puso ay medyo nasasabik. Hindi niya kailanman inaasahan na ang unang elder ay talagang direktang kukunin ang walang laman na nagbabalik na artifact ng Heavenly Cloud Sect. Bagamat siya ay nasasabik, ngumiti pa rin siya sa labas at sinabing, ang isang Chinyu lamang ay hindi karapat-dapat na gamitin ang walang laman na nagbabalik na artifact. Ads by Pop Future. Malamig na sinabi ng unang elder, ganyan din ang iniisip ko noon, ngunit paulit-ulit akong nagdusa sa kanyang mga kamay. Makinig kang mabuti, anuman ang mangyari, gusto kong patayin mo siya sa lalong madaling panahon. Nang makita ito, agad itong iningatan ng dawis na nakasuot ng puti. Mangyaring magpahinga, unang elder. Papatayin ko talaga siya, sabi ng dawis na nakasuot ng puti. Pagkaalis ng dawis na nakasuot ng puti, ang unang elder ay tumingin sa Deputy Sect Master at sinabing, 18 Diyos, mangyaring sama-samang umatake. Ang Deputy Sect Master ay naalarma, First Elder, isang Chinyu lang ba ang sulit na magpadala tayo ng napakaraming nakatagong puwersa? Kung ilantad natin ng labis ang mga nakatagong puwersa ng ating Heavenly Cloud Sect, hindi ito magiging isang magandang bagay. Ito rin ang opinyon ng Sect Master. Hindi niya gustong ipakita ang labis na lakas. Gayunpaman, ang mga mata ng unang elder ay matagal nang namumula. Hanggat maalis niya si Chinyu, wala siyang pakialam kahit gaano pa karaming mga nakatagong puwersa ang ipinadala niya. Gawin mo ang sinasabi ko, malamig na sabi ng unang elder. Natahimik sandali ang Deputy Sect Master bago nagsabi, unang elder, paano ito? Kung hindi mapatay ng dawis na may puting damit si Chinyu, ipapadala namin ang 18 Diyos. May gustong sabihin ng unang elder, ngunit pinutol siya ng Deputy Sect Master at sinabing may mahinang ngiti, ito rin ang ideya ng Sect Master. Tutal, walang nakakaalam kung gaano karaming mga kaaway ang nasa dilim. Nang makita ito ng unang matanda, natahimik na lamang siya. Sa labas ng pinto, si Chinyu ay sumisigaw pa rin ng malakas, at ang taong pinapagalitan niya ay natural na ang unang elder. Ads by Pop Future. Ano? Ikaw duwag, natatakot ka ba? Kung natatakot ka, lumabas ka at yumuko sa akin ng 3 beses. Kaya kitang iligtas. Pumalaklak si Chinyu. Arrogant brat, hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig mula sa kawalan. Bago pa makapag-react si Chinyu, nayanig ang kawalan sa harap niya. Ha! Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Isang malaking kamay ang biglang lumitaw sa kanyang harapan at humawak sa dibdib ni Chinyu. Papalapit na ang matalim na pag-atake. Sa ganoong kalayuan, walang mapagtataguan. Brief. Ang palad na iyon ay direktang pinunit ang damit ni Chinyu, at kinamot pa ang kanyang balat ng 3 beses. Si Chinyu ay nagmamadaling umatras ng 3 hakbang. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang dibdib, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkagulat. Ang palad na ito ay talagang nakakamot sa kanyang balat. Gaano ito kaya? Muling binawi ang kamay na iyon sa kawalan. Sa susunod na segundo, ang kawalan sa harap ni Chinyu ay nagsimulang manginig ng mabilis. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Pagkatapos niyang sumigaw ng malakas, diretsyong bumasag ang kamao niya sa kawalan sa harapan niya. Ngunit ang ikinagulat ni Chinyu ay ang kawalan ay parang bola ng bulak. Ang kamao ni Chinyu ay direktang bumaon dito. Klang! Bago pa mabawi ni Chinyu ang kanyang palad, naramdaman niya ang kanyang kamay na walang awang hinampas ng martilyo. Nagmamadaling binawi ni Chinyu ang kanyang palad at ang kanyang figure ay pumutok din ng paatras ng paputok. Malinaw na ang taong ito ay isang dalubhasa sa spatial arts. Bagamat hindi maihahambing ang kanyang spatial arts sa kay Hiteng, hindi ito gaanong naiiba.
Huminga ng malalim si Chinyu habang kumikinang ang kanyang mga mata. Lumitaw sa kanyang isipan ang mapanglo na mata ng Diyos. Kabanata 1457, Wangji Buddha Flame. Sa ilalim ng mapanglo na mata ng Diyos, sa wakas ay nakita ni Chinyu ang puting damit na dawis. Mabilis siyang lumipad sa kalawakan at papalapit sa kanya. Saktong pagsara niya, kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao, at dumating ang gintong kamao ng may putok. Boom! Sa isang malakas na putok, ang void ay direktang nabasag. At ang matanda na nakasuot ng puti ay sumuray-suray din palabas mula sa loob. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang dawis na nakasuot ng puting damit at sinabi, "Bakit? Hindi ba nangangahas ang unang elder na lumabas at magpadala ng kaunting basura upang mamatay?" Ang dawis na nakasuot ng puti ay tumingin kay Chinyu at walang pakialam na sinabi, "Ikaw si Chinyu. Kanina lang, pampaganya lang ito. Huwag kang mabalisa. Maaari kang sumigaw pabalik." "Hinahanap ko ang unang elder," malamig na sabi ni Chinyu. Gumisi ang dawis na may puting damit, "Kung gusto mong makita ang dakilang elder, depende kung may kakayahan ka o wala." Dahil doon, biglang itinaas ng dawis na nakasuot ng puti ang kanyang palad at dumausdas patungo sa walang laman na nasa harapan niya. Sa isang iglap, biglang sumabog ang espasyo sa paligid ng Chinyu. Nang hindi hinintay na mag-react si Chinyu, ang kanyang katawan ay direktang nahulog sa kawalan. Ads by Pop Future. Madilim ang paligid niya, at tila may hindi mabilang na matutulis na talim sa kawalan na patuloy na humahampas sa katawan ni Chinyu. Ang dawis na nakasuot ng puti ay hindi isang taong mahilig maglaro. Nais niyang wakasan ang labanan sa lalong madaling panahon upang mabawi ng makalangit na sekta ng ulap ang kanilang mukha. Sa makatuwid, ang dawis na nakasuot ng puti ay direktang kinuha ang chime bell. Sa sandaling lumitaw ang chime bell, agad na lumipad ang espasyo. Umalangaw-ngaw ang mga patak ng aura na kabilang lamang sa Return to Void stage. Ito ay isang Return to Void stage weapon. Ang Heavenly Cloud Sect ay talagang direktang gumamit ng Return to Void stage weapon. Isa ito sa mga nakatagong puwersa ng sekta ng Tianian. Mukhang seryoso talaga sila sa pagkakataong ito. Hindi naman. Bago kumilos ang Sect Master, walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta. Habang nagsasalita siya, iniunat na ng kamay ng dawis na may puting damit ang kanyang aura at pumasok sa chime. Ang mga sinag ng liwanag ay nanginginig sa chime at kumalat. Ang dawis na nakasuot ng puting damit ay nagplano na direktang basagin si Chinyu at ang espasyong iyon. Hindi niya binigyan ng kaunting pagkakataon si Chinyu na makatakas. "Chinyu, tandaan mo sa susunod mong buhay. Huwag mong saktan ang Heavenly Cloud Sect," malamig na sabi ng dawis na nakasuot ng puti. Dahil doon, agad na dumating ang ningning. Mga ad ng Pop Future. Ito ang aura ng Return to Void stage. Ang kapangyarihan nito ay walang hangganan. 10,000 hibla ng maningning na ningning ang bumasag sa kawalan. Ang lahat ng ningning ay sumabog sa kawalan kung nasaan si Chinyu. Nawala ang lahat sa isang iglap. Para bang ang buong mundo ay nasa bingit ng pagkawasak. Ang nakakatakot na Return to Void stage aura ay patuloy na umusbong sa lahat ng direksyon. Ang mga bitek ay lumitaw sa kawalan, at sa huli, ito ay direktang sumabog. Ang buong kawalan ay agad na nawala ang kulay nito. Para itong humiwalay sa mundong ito. Ito ay walang katulad na nakakatakot. This is a Return to Void stage artifact, may isang taong nakaramdam ng matinding sakit. Patuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig. May mga tao pa nga na dumudugo ang mga pores. Ito ay ang kapangyarihan ng isang walang laman na nagbabalik na artifact, at ito ay hindi maihahambing na nakakatakot. Maging ang mga nakapaligid na manunood ay dumanas ng ganoong epekto. Si Chinyu, na nasa gitna ng bagyo, ay maiisip. Tapos na, walang pakialam na sabi ng dawis na may puting damit. Nakatingin ang lahat sa espasyong sinabog, na parang naghihintay na lumabo ang liwanag upang makita ang kasalukuyang kalagayan ni Chinyu. Huwag mo nang isipin iyon. Natatakot ako na hindi man lang siya nag-iwan ng bangkay, sabi ng isang tao. Maaaring hindi iyon ang kaso. Bagamat malakas ang sekta ng Heavenly Cloud, sino ang nakakaalam kung si Chinyu ay may pinakamataas na kayamanan sa kanya?
Huwag kalimutan na si Chinyu ay napakalapit kina Juwo at Wenwanli. Masiglang nag-usap ang lahat, at sa wakas, unti-unting nawala ang liwanag. Ads by Pop Future. Ang damit ni Chinyu ay punit-punit, at ang kanyang katawan ay nabalot ng sinag ng liwanag. Sa ilalim ng liwanag na ito, si Chinyu ay humihingal. Halatang halata na nasa sobrang sorry din siya. Sa isang malapit na pagtingin, malinaw na makikita ng isang tao na ang katawan ni Chinyu ay naglalabas ng mga bakas ng apoy. At ang ganitong uri ng apoy ang nagligtas sa buhay ni Chinyu. Sa kabutihang palad, naroon ang Wangji Buddha Flame, hinawakan ni Chinyu ang apoy sa kanyang kamay at sinabi sa mahinang boses. Ito ang Wangji Buddha Flame na nagmula sa Wangji Mountain. Sinabi na ang item na ito ay nabago mula sa corpse chi ng isang Grand Cultivator, at ito ay napakalakas. Umasa si Chinyu sa apoy ng Wangji Buddha upang mapaglabanan ang walang bisang pagbabagong ito ng pag-atake. Hindi siya namatay. Tingnan mo, ano ang hawak niya sa kanyang kamay. Bukhang. Ang Wangji Buddha Flame. Paanong nasa kamay ng lalaking ito ang Wangji Buddha Flame? Ang Wangji Buddha Flame ay tila lumitaw sa Gu City Auction kamakailan, ngunit nawala ito sa magulong labanan. Nakuha kaya ito ni Chinyu. Maging ang dawis na nakasuot ng puti ay nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa Wangji Buddha Flame sa kamay ni Chinyu na may pinanibik. Brat, bakit nasa iyong mga kamay ang Wangji Buddha Flame? Malakas na sigaw ng dawis na nakasuot ng puti. Gumisi si Chinyu, ano ang kinalaman nito sa iyo? Sinabi ng dawis na may puting damit na may solemn na mukha, kung handa kang ibigay sa akin ang Wangji Buddha Flame, maaari kong iligtas ang iyong buhay at hayaan kang umalis. F***CQ. Ngayon, dumating ako para maghanap ng problema sa Heavenly Cloud Sect, hindi ikaw, sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Huminga ng malalim ang dawis na may puting damit at pinigilan ang pananibik sa kanyang puso. Sabi niya na may malamig na ngiti, sige. Pagkatapos kitang patayin, ang Wangji Buddha Flame na ito ay natural na magiging akin. Hahaha, depende yan kung may kakayahan ka o wala. Inalis ni Chinyu ang Wangji Buddha Flame. Ang lahat ng mga spell ay naisaaktibo sa sandaling ito. Kabanata 1458, Dragon Drawing Divine Slash. Lahat ng spells ni Chinyu ay na-activate sa sandaling ito. Battle Word Incantation, Santo Body Art. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng gintong liwanag, na para bang isang Diyos ang bumaba sa mortal na mundo. Tinitigan niya ang dawis na nakasuot ng puting damit sa hindi kalayuan, ang kanyang mukha ay naglalabas ng malalamig na layuning pagpatay. Ang dawis na nakasuot ng puti ay hindi nataranta. May hawak siyang walang laman na artifact na nagbabalik, kaya natural na hindi niya ilalagay si Chinyu sa kanyang mga mata. Ibigay mo ang Wangji Buddhist Flame at ililigtas ko ang iyong buhay, malamig na sabi ng dawis na nakasuot ng puti. Gumisi si Chinyu, depende iyan kung may kakayahan ka o wala. Ang dawis na nakasuot ng puting damit ay hindi nag-aksaya ng anumang mga salita at agad na na-activate muli ang virtual entity. Nakita ni Chinyu ang kapangyarihan ng virtual entity na ito, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Agad niyang binuhay muli ang Wangji Buddhist Flame, na nagbabalak na labanan ang virtual entity na ito. Sa sandaling ito, nanginginig ang walang laman na espasyo. Sa isang maikling sandali, 18 figure ang lumitaw sa harap ng lahat. 18 figure ang nakapalibot kay Chinyu, na naglalabas ng kahangahangang aura habang umalangaw-ngaw ang nakakatakot na aura sa paligid. Nang makita ang 18 figurang ito, ang dawis na nakasuot ng puting damit ay hindi napigil ang sumimangot. Ako lang ang makakapatay kay Chinyu. Ang dawis na nakasuot ng puting damit ay tila ayaw. Ngunit ang 18 figure ay ganap na hindi pinansin ang puting damit na dawis. Para silang mga makina, malamig na nakatingin kay Chinyu. Ito ang 18 Diyos ng sekta ng Heavenly Cloud. Sinasabi na ang 18 Diyos ay walang awa na mga makina ng pagpatay, walang katulad na kapangyarihan. Ginamit na ng Heavenly Cloud Sect ang lahat ng kanilang trump card ngayon. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Ads by Pop Future. Masyadong matagal na simula nang maranasan ng Southern Region ang lagim ng Heavenly Cloud Sect. Natatakot akong magdusa itong si Chinyu ngayon.
Tumingin si Chinyu sa 18 Diyos at nakaramdam ng kaba. Sa ilang kadahilanan, ang 18 Diyos ay walang masyadong pagbabago sa aura sa kanilang mga katawan, ngunit maaari nilang ipadama sa mga tao ang takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Damn it! Nagmura ang dawis na nakasuot ng puti. Ayaw niyang sumuko ng ganon-ganon lang. Agad niyang inactivate muli ang walang laman na nagbabalik na artifact, na naglalayong pugutan ng ulo si Chinyu. Gayunpaman, ang 18 Diyos ay mas mabilis kaysa sa kanya. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga palad, at biglang dumating ang mga sinag ng liwanag na tila may kontrol sa kaayusan. Hindi alam kung saan nanggaling ang liwanag na ito. Parang kinaladkad nila ito palabas sa kawalan. Ito ay walang katulad na nakakatakot. Ang 18 Diyos ay sabay-sabay na umatake, at ang liwanag ay pinigilan patungo kay Chinyu. Nakakatakot ang aura na ito. Nalampasan pa nito ang artifact na nagbabalik na walang bisa. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Hindi siya nang ahas na maging pabaya, at nagmamadaling pinaandar ang kanyang 10,000 sining na nakakabasag na kamao upang salubungin ang ningning na ito. Boom! Nang ang 10,000 earth-shattering na kamao ay nakipag-ugnayan sa ningning na ito, sa totoo lang, ito ay direktang pinilit pabalik. Ang ningning na iyon ay may napakalakas na suppressive force, na parang gusto nitong supilan si Chinyu here. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Ito ang unang pagkakataon na nawala ang epekto ng 10,000 earth-shattering feast. Ang sekta ng Heavenly Cloud ay talagang hindi simple. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili na ang mga bagay ay mukhang hindi maganda. Agad niyang inactivate ang action word formula, nagbabalak na umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, huli na para umatras ngayon. Ang ningning ay napunit sa kawalan, direktang dumidiin sa mga balikat ni Chinyu. Sa isang iglap lang, naramdaman ni Chinyu na dinadala ng kanyang mga balikat ang kapangyarihan ng langit at lupa, na walang katumbas na bigat. Mga ad ng Pop Future. Mabilis na durog ang kanyang katawan, halos madurage ng liwanag na ito. Paulit-ulit na umuungal ang bibig ni Chinyu, sinusubukan ang lahat ng kanyang makakaya upang masira ang kapangyarihang ito. Gayunpaman, ang espiritual na kapangyarihan ni Chinyu ay nakabawi sa limitasyon, at hindi pa rin niya napigilan ang hilig ng liwanag na ito. Ang 18 Diyos ay malamig na tumingin kay Chinyu na nahihirapan, at walang kahit katiting na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ayon sa trend na ito, malamang na madudurog si Chinyu sa tinadtad na karne, at sa oras na iyon, kahit ang kanyang primordial spirit ay hindi makakatakas. Nang malapit ng madurog ang ningning at aalis na ang lahat, biglang bumaril ang isang bahid ng gintong liwanag. Sa sumunod na segundo, ang katawan ni Chinyu ay naligo sa gintong liwanag. Ang kanyang katawan ay mabilis na lumalawak. Kahit na ang ningning na iyon ay hindi mapigilan ang paglaki ng katawan ni Chinyu. Sa isang maikling sandali, ang ningning ay direktang nabasag. At ang katawan ni Chinyu ay lumaki na sa ilang metro ang taas. Para siyang higanti. Bahagyang kumunot ang noo ng 18 Diyos, na parang hindi nila inaasahan na makakatakas si Chinyu. Bumaba ang tingin ni Chinyu sa kanyang sariling katawan, naramdaman lamang ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Kung hindi niya ginamit ang walang limitasyong Dharma Idol sa kritikal na sandali, maaaring nadurog siya hanggang sa mamatay ng liwanag na ito. Anong klaseng spell ito? Ang mga tao sa paligid ay tila hindi pa nakakita ng ganoong spell, at ang kanilang mga mata ay nagpahayag ng pagtataka. Sa ilalim ng suporta ng walang limitasyong Dharma Idol, tumaas din ng ilang puntos ang aura ni Chinyu. Hindi lamang iyon, ang kanyang katawan ay napakalaki, at hindi niya isinakripisyo ang kanyang bilis. Tumingin si Chinyu sa 18 Diyos at agad na ikinuyom ang kanyang kamao at binasag ito. Ang suntok na ito ay parang meteorite na bumabagsak mula sa langit, na hindi maihahambing na nakakatakot. Kahit na ang kawalan ay hindi makayanan ang napakalaking puwersa na ito at direktang nabasag. Ads by Pop Future. Gayunpaman, ang 18 Diyos lalaki ay agad na nawala ng walang bakas. Sa sumunod na segundo, muli silang lumitaw mula sa malayo. Ang 18 Diyos lalaki ay naging malamig ang lamig. Gumamit ulit sila ng parehong trick. Sabay-sabay na nagunat ng palad ang 18 lalaki.
Isang mas kahangahangang liwanag ang biglang lumitaw. Sa pagkakataong ito, ang liwanag ay direktang nag-transform sa hugis ng isang kadena at agad na nakagapos sa mga kamay at paa ni Chinyu. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Tinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makalaya. Ang kadena ay nagmula sa isang hindi kilalang lugar. Tila walang pinanggalingan, ngunit tila ipinanganak din ito sa unang kaguluhan, na walang bakas. Kahit na sinubukan ni Chinyu ang kanyang makakaya para makawala, hindi gumagalaw ang kadena. Ang 18 Diyos ay malamig na tumingin kay Chinyu, at pagkatapos ay inabot muli ang kanilang mga kamay. Dragon Drawing. Divine Slash. Sabay-sabay na nagsalita ang 18 tao. Sa sumunod na segundo, isang napakapangangilabot na liwanag ang namuo sa kanilang mga kamay. Parang may lumalangoy na dragon sa ere, at parang matalas din itong talam. Walang katapusang nagbago habang dumiretso ito sa Chinyu. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Pumiglas siya ng husto, ngunit hindi pa rin siya makawala sa tanikala na ito. Chila. Ang Divine Slash ng Dragon Lure ay tumama sa buong katawan ni Chinyu. Isang madugong peklat ang agad na lumitaw sa walang kapantay na malaking katawan ni Chinyu. Mahigit 10 sentimetro ang lalim ng madugong peklat na ito, at halos makita ng isa ang mga puting buto na nakatago sa kanyang katawan. Bumuhos ang sariwang dugo na parang ulan ng dugo, at ang eksena ay agad na napuno ng napakalakas na amoy ng dugo. Ang 18 Diyos ay tila nagulat, at ang kanilang mga mata ay nagsiwalat ng isang palaisipang tingin. Ang dawis na nakasuot ng puti sa gilid ay hindi maiwasang mamatla sa takot. Talagang nakakatakot ang pisikal na katawan ng batang ito, sabi ng dawis na may puting damit sa mahinang boses. Ang mga nakapaligid na tao ay nagbulungan din sa kanilang mga sarili, sinasabi na kahit na ang mga dalubhasa sa antas na walang bisa ay hindi maglalakas loob na kunin ang 18 Diyos na dragon na gumuhit ng banal na laslas. Tama. Noon, ang dragon na gumuhit ng Divine Slash ay pumatay ng hindi mabilang na peak stage na makapangyarihang mga figure. May mga half-step void level expert na halos mawala ng buhay sa discarding ito. Anong uri ng background mayroon itong Chinyu? Ang kanyang pisikal na katawan ay nakakatakot, at ang kanyang pamamaraan ay kakaiba rin. Wala pa akong narinig na ganoong pamamaraan sa katimugang rehiyon. Kabanata 1459, Imbitasyon ng Eternal Limit. Tila walang nag-asam na si Chinyu ay talagang makatiis sa 18 makadiyos na dragon ng lalaki na gumuhit ng Divine Slash. Sa Heavenly Cloud Sect, mapula ang mukha ng unang elder. Ang Chinyu na ito ay talagang hindi simple. Hindi nakakagulat na paulit-ulit kang natalo sa kanyang mga kamay, sabi ng Deputy Sect Master sa gilid. Ang unang matanda, na galit na, ay lalong nagalit nang marinig niya ito. Pinagtatawanan mo ba ako? Sabi ng Great Elder na may malungkot na mukha. Tumawa ang Deputy Sect Master at sinabing, syempre wala akong ganoong intensyon. Kung talagang hindi ito gagana, hihilingin ko sa Sect Master na tumulong. Hindi na kailangan. Tinanggihan ng dakilang elder ang mungkahi ng Deputy Sect Master nang hindi man lang nag-iisip. Sinabi niya na may malungkot na mukha, ang 18 Diyos na pumugot sa kanya, si Chinyu, ay parang naghihiwa ng mga melon at gulay. Maghintay lang at tingnan. Sa labas, lalong nanlamig ang mga mata ng 18 Diyos. Tumingin sila kay Chinyu, nagpaplanong umatake ulit. Sa pagharap sa 18 Diyos na ito, si Chinyu ay walang mahanap na anumang kontrahakbang sa ngayon. Walang kapantay. Imperial Seal. Sa sandaling ito, sabay na sumigaw ang 18 Diyos. Sabay silang umatake, nag-alis ng napakalakas na marka. Ang markang ito ay tumawid sa kawalan, na parang tumawid sa espasyo at oras. Dahil sa sobrang lakas ng pressure ay nakaramdam ng kaunting paghinga si Chinyu. Kahit na mayroon siyang walang limitasyong Dharma Idol, hindi pa rin niya nagawang pigilan. Mga ad ng Pop Future. Ang 18 Diyos ay isa sa mga trumpo card ng Heavenly Cloud Sect, kaya natural na hindi na kailangan pang sabihin ang kanilang lakas. Tulad ng para kay Chinyu, isa lamang siyang nascent soul realm cultivator. Nakaharap sa pundasyon ng Heavenly Cloud Sect, mabilis siyang nahulog sa isang hindi magandang posisyon.
Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at umungol ng galit. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa ginintoang liwanag, sinusubukang labanan ang pamamaraan na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang maningning na sinag ng liwanag ang tila nagmula sa langit at tumusok ng diretso patungo sa selyo. Dang! Isang malakas na tunog ang sumabog sa tabi ng tainga ni Chinyu. Ang walang kapantay na selyo ng Imperial ay talagang nabasag. Ano ang nangyayari? Hindi maiwasang mabigla ang mga tao sa paligid. Sa isang malapit na tingin, nakita nila na ang liwanag ay nakapulupot sa isang punyal. Ang tila simpleng punyal na ito ay direktang winasak ang walang kapantay na selyo ng Imperial. Ang sekta ng Heavenly Cloud ay nagpadala ng 18 Diyos upang harapin ang isang junior. Hindi ba ito masyadong isang mapang api? Isang boses ang dahan-daang dumating. Kasunod nito, maraming figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang nangunguna talaga ay si Mr. Yongji. Sa tabi niya ay marami sa mga ampon ni Yongji. Mr. Yongji, bakit siya nandito? Maaaring si Chinyu ay nakikipag-ugnayan pa rin kay Mr. Yongji. T asterisk man, anong klaseng aso si asterisk T ang swerte ng batang ito? Maliban sa sekta ng Heavenly Cloud, alam niya ang lahat ng big shot sa buong South Province. Nang makitang biglang dumating si Yongji, medyo nagulat din si Chinyu. Inalis niya ang kanyang Infinity Dharma Idol at bumalik sa normal. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad papunta kay Yongji. Mga ad ng Pop Future. Mr. Yongji, ikaw. Tumingin si Chinyu kay Yongji na may pagdududa. Walang gaanong kasaysayan sa kanilang dalawa. Walang dahilan para tulungan siya. Sabi ni Yongji na may mahinang ngiti, alam kong darating ka para maghaiganti mula sa sekta ng Heavenly Cloud. Pero sa lakas mo lang, paano ka magiging katapat ng Heavenly Cloud sect? Natahimik si Chinyu. Talagang minamaliit niya ang makalangit na sekta ng ulap. Ang isang sekta na maaaring magtiyaga sa loob ng maraming taon sa South Province ay talagang may ilang kakayahan. Yongji, anong ibig mong sabihin? Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang anino ng unang matanda. Galit niyang pinandilatan si Yongji at sumigaw, Yongji, ang ating Heavenly Cloud sect at ang iyong walang hanggang Pole City ay palaging hindi nagkakalayo. Gusto mo bang magsimula ng digmaan sa ating Heavenly Cloud sect? Ngumiti si Yongji at sinabi, hindi ako nangangahas na magsimula ng digmaan. Gusto ko lang si Chinyu, kaya pumasok ako para iligtas siya. Kalokohan. Galit na sabi ng unang elder. Yongji, ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa bagay na ito. Dapat mamatay si Chinyu. Inilagay ni Yongji ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, talagang makikialam ako sa usapin ngayon. Nagkatinginan ng unang elder at Yongji, at medyo naging kakaiba ang kapaligiran. Yongji? Mas mabuting huwag mong pukawin ang aking makalangit na sekta ng ulap, malamig na sabi ng dakilang elder. Kinulong ni Yongji ang kanyang mga kamay at sinabing, syempre hindi ko guguluhin ang sekta ng Heavenly Cloud, ngunit hindi ako titigil ngayon. Pagkatapos, tumingin si Yongji sa kanyang ampon at nakangiting sinabi, 18 tao ang kasama ko. Baka makakalaban ko ang 18 Diyos ng inyong Heavenly Cloud sect. Ang dakilang matanda ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi niya inaasahan na kasali si Yongji. Gayunpaman, si Yongji ay makapangyarihan at may pambihirang pundasyon. Kung hindi lumabas ang sect master, walang makakaharap sa kanya. Chinyu, isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte. Malamig na tiningnan ng dakilang elder si Chinyu. Pinabati kita. Panalo ka ng 200 piso. Mga ad ng Pop Future. Ngumisi din si Chinyu, iiwan ko ang ulo ng aso mo para sa iyo. Maya-maya, puputulan ko ito. Walang ibang sinabi ang unang matanda. Unti-unting nawala ang kanyang figure. At ang 18 Diyos ay walang sinabing kalokohan. Tumalikod sila at bumalik sa sekta ng Heavenly Cloud. Tumingin si Yongji kay Chinyu at sinabing, paano ito? Nasasaktan ka ba? Hinawakan ni Chinyu ang malaking butas ng dugo sa kanyang dibdib at umiling. Ayos lang ako. Mababaw lang na sugat. Napaungol si Yongji bilang pasasalamat at pagkatapos ay sinabing, gusto mo bang sumama sa akin sa Eternal Limit City? Kalimutan mo na ito.
May mga bagay pa akong dapat harapin, walang tigil na sabi ni Chinyu. Bagamat iniligtas siya ni Yongji, sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Chinyu na hindi mabuting tao si Yongji. Ngumiti si Yongji at hindi siya pinilit. Inimbitahan ko ang marami sa mga nangungunang tao mula sa South Province na magkita sa walang hanggang Fortress City sa loob ng kalahating buwan. Dapat kang sumama, biglang sabi ni Yongji. Bago pa makasagot si Chinyu, nagpatuloy si Yongji, magkakaroon din doon ng kakaibang sayaw na pamilyar sa iyo. Siyempre, nandoon din si Xiaohai at ang iba pa. Nang marinig ito, awkward na sinabi ni Chinyu, paano ako magiging qualified na lumahok sa ganoong engranding event? Tumawa ng malakas si Yongji at sinabing, isa ka sa pinakamahusay sa iyong henerasyon. Natural, mayroon kang mga kwalifikasyon para lumahok. Huwag mo nang subukang iwasan pa. Iniligtas lang siya ni Yongji, kaya hindi niya ito masyadong naiwasan. Kaya naman, tumango lang si Chinyu at sumang-ayon. Hindi na nagtagal si Yongji. Tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang alagad. Pagkatapos niyang umalis, hindi rin nagmamadaling umalis si Chinyu. Sa huling pagpunta niya sa lungsod na ito, wala siyang oras para mag-obserba ng maayos. Ito ay isang pagkakataon. Kaya, direktang naglakad si Chinyu patungo sa isang fenglo. Ang pangunahing pinto ng isang fenglo ay mahigpit na nakasara. Walang nang ahas na buksan ang pinto nang marinig ang katok. Boss Zing? Buksan mo ang pinto, sigaw ni Chinyu. Nang marinig ito ni Boss Zing in an fenglo, agad na nanginig ang kanyang katawan. Lahat, huwag magsalita, sabi ni Boss Zing sa mahinang boses. Sa sandaling ito, ang sigaw ni Chinyu ay nagmula sa labas ng pinto, buksan mo ang pinto. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa iyo. Gusto ko lang manatili dito ng ilang araw. Kabanata 1460. Ang iba't ibang mga landas ay humahantong sa iba't ibang mga diskarte. Ganun pa man, nagtago pa rin si Boss Zing sa loob at walang lakas ng loob na magsalita. Sumigaw si Chinyu, kung hindi mo bubuksan ang pinto, givein ko ang masamang lugar na ito para sa iyo. Pagkarinig nito ay tuluyang bumukas ang pinto. At ang nagbukas ng pinto ay walang iba kundi si Dingyi. Tuwang-tuwa siyang tumingin kay Chinyu, nagniningning ang kanyang mga mata na parang mga bituin. Chinyu? Mahinang tinawag ni Dingyi ang pangalan ni Chinyu. Sumulyap si Chinyu sa kanya at nakangiting sinabi, sige, bilasan mo at ikuha mo ako ng kwarto. Plano kong manatili dito ng ilang araw. Nang marinig iyon ni Dingyi, tuwang-tuwa siyang agad na nagsabi, okay, alis na ako. Pagkatapos, lumakad si Chinyu sa Anfeng Building. Dumiretso siya sa pribadong silid sa ikalawang palapag at sumigaw, bilasan mo at ikuha mo ako ng pagkain. Dalhin mo sa akin ang lahat ng masasarap na pagkain. Tuldok. Makalipas ang kalahating oras. Sa pribadong silid sa ikalawang palapag, ang mesa ay puno ng mga masasarap na pagkain, at si Boss Zing ay nakangiting sunod sanyerin sa gilid. Para naman kay Chinyu, kumakain at umiinom siya. Pagkatapos ng buong pagkain, pinunasan ni Chinyu ang kanyang bibig at nag-inat. Sabi niya, mananatili ako rito sa mga susunod na araw. Boss Zing? May tutol ka ba? Nang inig si Boss Zing at sinabing may nakakahiyang ngiti, tingnan mo ang sinabi mo. Ako. Mabuti naman. Tinapik ni Chinyu ang kanyang balikat at sinabing, huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa iyo. Pero huwag mo akong istorbohin sa mga susunod na araw. At saka, marami kang medicinal herbs sa Anfeng Tower, tama ba? Ipadala mo lahat sa akin. Ads by Pop Future. Ngumiti si Boss Zing na humihingi ng tawad, ngunit nahirapan siyang sabihin ito sa kanyang puso. Bilang kamag-anak ng dakilang elder, marami sa mga halamang gamot ng Heavenly Cloud Sect ang itatabi dito. Ngayong ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig para tanungin sila, hindi siya nang ahas na tumanggi. Pagkatapos, dumiretso si Chinyu sa kanyang silid. Ang lugar na ito ay talagang isang mahusay na lugar para sa paglilinang, sabi ni Chinyu habang bumaantong hininga. Tinubukan niyang madama ang nakapalibot na espiritual na enerhiya at nalaman na ang espiritual na enerhiya dito ay talagang hindi mas mababa kaysa sa Mount Huaning.
Bilang karagdagan sa mga halamang gamot na ipinadala ni Boss Zing, binalak ni Chinyo na umasa sa mga ilang araw na ito upang mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya sa tuktok nito at pagkatapos ay makapasok sa Almighty Realm sa isang pagkakataon. Hanggat siya ay tumuntong sa Almighty Realm, ang 18 Diyos na si Chinyo ay hindi natatakot. Makalipas ang ilang sandali, nagpadala si Boss Zing ng maraming halamang gamot ayon sa kahilingan ni Chinyo. Kumalaw ang isip ni Chinyo at inilabas niya ang Dragon Cauldron. Kaagad pagkatapos, isang maapoy na lilang espiritual na apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Sumasayaw ang apoy sa kanyang palad at kumikislap sa isang demonyong ningning. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyo. Ginamit niya ang mga halamang gamot na ito upang simulan ang pagpino ng mga table tasks. Sa mga sumunod na araw, hindi lumabas ng kwarto si Chinyo. Nakatayo si Dingyi sa pintuan. Maraming beses niyang gustong pumasok at batiin ito, ngunit wala siyang lakas ng loob. Dingyi, kailangan mo akong iligtas. Sa araw na ito, natagpuan ni Boss Zing si Dingyi. Mapait siyang nagmakaawa, malapit ka kay Chinyo. Kailangan mong magbigay ng magandang salita para sa akin. Naguguluhang sabi ni Dingyi, di ba sabi niya wala siyang gagawin sa iyo? Puntong hininga, paano ka maniniwala sa mga salita ng mga taong ito? Sinasabi nila na wala silang pakialam, ngunit sino ang nakakaalam kung sinasadya niyang makahanap ng gulo, patuloy na buntong hininga si Boss Zing. Ngumuso si Dingyi, kung alam mong magiging ganito, bakit mo ipinaalam sa kanila? Narinig ko na dahil sa iyo, namatay ang isa sa mga kaibigan ni Chinyo sa kamay ng Great Elder. Ads by Pop Future. Mapait na ngumiti si Boss Zing, hindi ko inaasahan na aabot sa ganitong yugto. Dingyi, kailangan mo akong tulungan. Puntong hininga, susubukan ko, walang kumpiyansa na sabi ni Dingyi. Mula nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Chinyo, hindi nang ahas si Dingyi na lumapit kay Chinyo. Napakakomplikado ng puso niya. Gusto niyang nasa tabi ni Chinyo, ngunit medyo natatakot din siya. Katulad nitong ilang araw, noon pa niya gustong batiin si Chinyo, ngunit wala siyang lakas ng loob. Tuldok. Habang si Chinyo ay naglilinang sa pag-iisa, dumami ang mga operasyon sa hilagang lupain. Parami ang umaasa sa teleportation array at sa void portal para makapasok sa southern region. Pagdating nila sa katimugang rehiyon, nagsimula silang magsunog, pumatay, at manloob. Ang mga lalaki, babae, matanda, at bata ay lahat naapektuhan. Lalo na sa lugar ng hangganan, kung saan ang mga magsasaka ay naghihirap ng hindi masabi. Bagamat makapangyarihan si Xiaohai, napakaraming tao sa kabilang panig. Hindi lang niya kayang patayin ang kanyang daan. Bilang tunay na controller ng Southern Region, natural na nagpadala ang Heavenly Cloud Sect ng malaking bilang ng mga tao sa hangganan. Ang katimugang rehiyon at ang hilagang rehiyon ay tila nagsimula ng direktang salungatan. Tuldok. Makalipas ang ilang araw. Sa wakas ay binuksan ni Chinyo ang pinto sa kanyang silid. Sa kanyang kamay, mayroong 12 dosenang mga table tasks. Ang lahat ng mga tabletang ito ay naglalaman ng napakalakas na espiritual na enerhiya. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Chinyo na ubusin ang mga ito dahil isang linggo na lang ang natitira bago ang pagtitipon sa Yongji City. Pinalak ni Chinyo na umalis ng maaga at maglakbay muna sa berdeng kagubatan ng bato. Ads by Pop Future. Una, nangako siya kay Fang Fang na dadalhin niya sila sa Hunter Organization. Pangalawa, pupunta siya sa Hunter Organization para mag-higanti. Pagkatapos, iniligpit ni Chinyo ang mga table tasks at dumiretso sa opisina ni Boss Zing. Nang makita ang figure ni Chinyo, hindi mapigilan ni Boss Zing na manginig. Nahihiya siyang ngumiti at sinabing, Chinyo? Anong problema? Naglabas si Chinyo ng 10,000 spirit coins at hinampas ito sa desk ni Boss Zing. Kunin mo na lang ito bilang aking tirahan at gastusin sa pagkain para sa mga susunod na araw, sabi ni Chinyo. Sabi ni Boss Zing na may takot na tingin, masyado kang mabait. Karangalan ko na pumunta ka sa isang fenglo. Ako. Sige, itigil ang pagsasalita ng walang kaparerekan. Aalis ako ngayon, putol ni Chinyo kay Boss Zing.
Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Boss Zing. Kahit pilit niyang pinipigilan ang kanyang ngiti ay hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Chinyu? Bakit hindi ka manatili ng ilang araw pa? Sabi ni Boss Zing habang nagpipigil ng tawa. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, kung mananatili pa ako, baka atakihin ka sa puso. Pagkatapos, tumalikod si Chinyu at lumabas ng silid. Nang aalis na si Chinyu, biglang naabutan ni Ding Yi. Tumayo siya sa likod ni Chinyu at bumulong, Chinyu, pwede mo ba akong isama? Isama kita. Bakit mo ako sinusundan? Nakasimangot na sabi ni Chinyu. Nagmamadaling sinabi ni Ding Yi, gusto kitang sundan para parusahan si Evil. Punish Evil. Hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Kailan mo ako nakitang pinarusahan ang kasamaan? Pinatay ko ang lahat ng aking mga kaaway. Hindi ako mahilig makialam sa negosyo ng ibang tao. Pero, walang pero. Bagamat hindi ako masamang tao, tiyak na hindi ako mabuting tao, putol ni Chinyu kay Ding Yi. Ikaw at ako ay may iba't ibang paniniwala. Hindi tayo maaaring magkasama. Ibinuko ni Ding Yi ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit ipinatawag na ni Chinyu ang Divine Eagle. Tumayo siya sa likod ng Divine Eagle at lumipad sa malayo.